Guys, hello Gemini, welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888 Gemini. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. General, bi-weekly reading to guys. So first 2 weeks ng October 2024. I hope na makuha mo Gemini yung talagang mensahe para sa'yo. And I hope na makaresonate yan sa'yo. So gamitin mo lang yung intuition mo. Para makuha mo yung kung ano talagang perfect na message para sa'yo. Kasi hindi naman lahat makaka-resonate. So, kailangan natin gamitin yung intuition. Okay? Crystals, focus, take a moment. Okay, Gemini. Meron ka ditong dalawang baraha. Sa first 2 weeks daw ng October, kailangan mong pag-isipang mabuti. Okay? Huwag kang masyadong mabilis. Okay? Gemini, stop. Yung panahon ngayon is hindi siya right timing para i-rush mo yung decision making mo. Bago ka gumawa ng isang importanteng decision, take a moment muna to pause, quiet your mind, ask your spiritual helpers, Panginoon, divine source, diba? For guidance bago ka gumawa ng movement. Okay? And pinaka-importante dito mag-focus ka. Focus ka, Gemini, sa kung ano yung importanteng kailangan mong bigyan ng focus sa ngayon. Okay? Huwag mong sasayangin yung oras mo na mag-multitask. Huwag mong sasayangin yung oras mong pagsabay-sabayan lahat ng mga actions, gumawa ng risky decision. Kasi yun yung forte mo, diba? Kasi yung mga Gemini ganun eh. Kung ano yung maisip nila, gagawin nila. So, bahala na. Yun yung rason nila eh. But, dito sa sinasabi ng cards mo, mag-iingat ka. Make sure na mag-focus ka sa kung ano yung priority mo sa ngayon. And at the same time, wag na wag kang maging aggressive, impulsive. Okay? Okay, ang ganda. So, nakikita natin dito na merong 5 of swords. So, ibig sabihin na itong 5 of swords na to, na may mga decision making ka dati na yun, ginagawa mo siya yung decision kasi nape-pressure ka or siguro dahil sa ayaw mo ng di ba, parang ano, sa pride din siya. Ang sinasabi sa dito ng 5 of swords, wag na wag mo yung gagawin ulit. Okay? Di ba yung gumawa ka dati ng decision dahil galit ka, dahil masaya ka, dahil sa na-pressure ka. So, wag na wag mo yung gagawin. Ito naman, na King of Cups and then Queen of Swords, sinasabi, ito focus din, di ba? Mag-focus ka. Okay. So, kung ano man tong gagawin mo, focus ka sa kung ano yung mararamdaman mo after. Okay? Magmamatter ba tong decision mo 5 years from now? Ano bang maibibigay nito sa yung pakiramdam? Okay? So, yung decision making mo is naka-base dapat sa kaligayahan mo. Hindi sa kaligayahan ng iba. Kahit sabihin natin, okay, magdedesisyon ka dahil sa kaligayahan ng magulang mo, hindi. Sa'yo daw eh. Mismo sa'yo. Make sure na yung decision na yan na gagawin mo ay magbibigay yan sa'yo ng saya. Magbibigyan sa'yo ng fulfillment, achievement, happiness, celebration, parang ganun. Kasi end of the day, ikaw magdedesisyon, ikaw yung magsasuffer, ikaw din yung magsisisi. Okay? Okay. So, meron ditong page of wands. May nakikita ko sa'yo dito na pwedeng future travel. Okay? Together with loved ones. So, nakikita natin dito na may relationship na may magkarelasyon, pareho silang Gemini or pwedeng iba yung zodiac signs, pero magte-travel sila together. Okay? Aalis sila, together silang aalis sa lugar kung nasan sila sa ngayon, pwedeng sa Pilipinas, sa ibang bansa, or pwedeng sa probinsya. And moving on, nakikita natin yung magandang commitment, partnership dito sa dalawang taong ito. Kaso lang, ingat ka Gemini sa kapwa mo Gemini. Okay? Sa kapwa mo air signs. Kasi yun na nga, mag-iingat ka kasi posibleng
sila yung maging temptation. So, nakikita natin dito yung third party. If business yan, or pwedeng trabaho, pwedeng may magsasabotahe ng trabaho mo or ng business mo dahil sa naiinggit sa'yo. So, mag-iingat ka dito. So, sinasabi niyan, kunyari, kunyari concern siya sa'yo, kunyari magbibigay siya sa'yo ng kumbaga, point of view or kano pa man, pero ang balak niya isirain yung diskarte mo. So, mag-iingat ka dito. Okay? Ingat ka, Gemini. Okay. So, 5 of Cups, may isang tao dito, babae siya. Okay? Kung lalaki ka, Gemini, pwedeng tungkol ito sa relationship. Naghihintay siya sa'yo. Hinihintay niya yung message mo, yung decision making mo, yung sagot mo, or kung ano man yan. Nako. Ang taong ito, lalo na sa mga babaeng naghihintay sa inyo, sobra siyang nasasaktan. Sobrang umiiyak ang babaeng to. Babae or lalaki, sobrang nasaktan siya. Pwedeng nakipaghiwalay ka or gustong makipaghiwalay sa kanya, or hiwalay na kayong dalawa, and then naghihintay pa rin siya kung babalikan mo siya. Or yung nakikita niyang masayang pangyayari sa buhay mo, hindi siya masaya. Parang gano'n. So, pwedeng nasaktan mo siya emotionally, yun nga, nakapag-break ka, or posibleng nag-iba ka ng direction. Okay? So, yung iba din sa yung Gemini, merong posible kayong sisimulan. It's either new job, new source ng income, new business. Yung papasok kayo sa sa gateway ng prosperity and abundance. So kung ano man tong papasukin mo ngayong Oktubre, like especially ngayong October 1, okay? Especially October 1. So pagpasok ng October 1, kung ano man tong financial success na mahahawakan mo, eto ay magdadala sa iyo ng overall financial prosperity and abundance bago matapos yung buwan ng October, especially October 10, or bago matapos yung buwan ng October. So, kung may sisimulan ka ngayong October 1, Lunes siya, diba? Ay Martes. May sisimulan kang like trabaho, may mahahawakan kang pera, madudoble to bago matapos yung buwan, or kung ano man tong gagawin mo. Ang nakikita natin dito trabaho. Pwedeng trabaho siya. And pagdating ng katapusan ng October, mahahawakan mo yung pera na galing dito. Okay? Ganun din, no? Balanse, yung financial mo. Monetary, financial, tangible things, physical things. Balanse siya sa buwan ng October. So, may papasok na pera. Syempre, gagastos ka, lalabas yung pera. Merong mag-share sa'yo ng blessings. Ikaw din mag-share ng blessings. Parang ganun. So, give and take energy. Yung energy mo is maganda. Lalo na sa usaping pera, nakikita natin dito, sobrang ganda. Maganda din yung relationship. Kaso lang, siguro in a relationship ka ngayon, tapos may isang tao na hindi siya masaya kasi in a relationship ka, or hindi siya masaya kasi gusto ka niya, or gusto niya yung person mo. Okay? Thank you guys. Bye!